Ibigay mo kay LJ. Walang ibang dapat makaalam. Maasahan ba kita, Norma? Nung nawala ako sa fiesta ng Santa Castela, hindi ako nalilom. Kinuha ko na isang tao na kabihis na parang lilo. Pinagsamantalahan niya ako. Nirape niya ako. Magbabayad siya, Ma. Magbabayad siya. Nagpunta ako dito, Ma, para malaman yung totoo. Malapit na yun. Handa akong samahan ko, Ma. Kawawa naman pala si Ben kung magpo-fold totally ang project. Direk Ben really wanted to solve the case na may kinalaman sa Lilong. But isn't it solved? Ano nangyari kay Mang Larry? Inatake daw sa puso. Hindi nila masabi kung nasaan yung katawan niya. Ano? Ilabas niyo yung katawan niya. Kinuha na nga ng kamag-anak. Inatake sa puso. Sinugod sa ospital, pinuntahan ng kamag-anak. Lahat yun, ganun ng kabilis. Pinuntahan ko ang lahat ng ospital dito sa Santa Castela. Ni isa man sa kanila ay walang nakapagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ni Mang Larry. Hindi maganda yung laging mag-isa, Ben. I think it's about time for you to leave this house. Balik na lang kami sa Manila. Wala rin namang point kung mag-stay pa kami dito eh. LJ, please take care, okay? Ingat kayo, Colleen, ha? Binigay sa akin to ni Nanay Norma. Pinamigay doon ni Mang Larry. Nasa larawan ng sagot? What does that even mean? Isa na namang balita ang gumulat sa tahimik na bayan ng Santa Castela. Ang kidnapper ng movie star na si Colleen Castro, patay matapos umanong atakin sa puso sa loob ng kulungan. Halos 2 linggo na ang nakaraan ng mapabalita ang pagkawala ng young star. Bigla umano itong nawala sa kalagitnaan ng taping ng Lilom the Movie. Hanggang sa lumitaw na lang si Colleen sa plaza ng Santa Castela. Ayon sa kanya, nakidnap siya ng isang taong nakatalakbong ng itim na tela. Totoong may lilo. Pero hindi siya anino na nangunguha ng kaluluwa. Tao siya. Sa isang press con, inilahad ni Colleen ang kanya mga pinagdaanan sa kamay ng kanya di umanong kidnapper. I was taken to a dark place. Hindi ko alam kung factory ba yun o warehouse ng mga chemicals, but I just know it smelled like vinegar. I was so scared. But I'm just glad to be alive. Thank you. Sa tip na isang concerned citizen at mga ebidensyang nakalap, isang 65-year-old na lalaki na tukoy na salarin. Siya si Larry Advincula, ang katiwala ng isang prominenteng pamilya mula rin sa bayan ng Santa Castela. Hindi nagbigay ng pahayag sa press si Advincula, pero ayon sa mga otoridad, inamin nito ang krimen. Hanggang kanina umaga, naglabas sa mga pulis ng pahayag na namatay na si Advincula sanhi ng atake sa puso. Di umano agad na kinuha ng mga kamag-anak ang bangkay nito. Itinuturi ng sarado ang kaso dahil rito. Bumalik na rin ng Maynila sina Colleen Castro at Diego David. Tumanggi naman ang kanilang management na magbigay ng anumang pahayag ukol sa nangyaring development sa kaso. You really have good taste even in coffee, Ben. Ninong, sigurado ba kayong pwede na kayo sa kape? Basta wag mo na ako isusumbong sa doktor ko at kay Tristan. You know, Ben, if you're still planning of staying here in Santa Castela, why don't you just stay in my house? You're always welcome there, dun sa mansyon. Hindi na ba ako pwede dito? No, it's not that. I'd like to keep this place quiet for a while. Alam mo naman na malapit to kay Larry. Plus, you're aware, we're planning of renovating this house, right? Yeah, nabanggit nga sa akin ni Tristan.
We're thinking of turning this place into a museum, or should I say, a cultural and a heritage center for Santa Castella. Wala naman kasi nakatira dito. Bakit hindi nilang gamitin to preserve the history, hindi ba? That would be nice. Well, actually, Ninong, I was actually planning to stay in a hotel na. This house is just... It's too big for me. You know, this house, it brings so much memories. You know, Ben, I remember Jan. Diyan lagi ako nagtatago kapag may nagagawa akong kasalanan kay Mama. At doon naman, diyan ko lagi tinatago ang nobya ko nun. Bawal kasi. You know, my parents were very strict. Kahit na 18 years old na ako, bawal pa rin. I hate limitations, conventions. I hate boundaries. Buffety, tumo mo. You have to seize the present moment, Ben. Doon mo lang makakuha ang gusto mo. Pero, di ba sa tingin mo, Ninong, we need boundaries in our life? I mean, our freedom to do what we want ends when another person's freedom begins. Hindi na talaga bata ang inaanak ko. You know, I like the way you think. Pero tama ka naman. May hangganan ang lahat. Pero sino nang magsasabi na ikaw hanggang dyan ka lang? At siya naman hanggang dun lang. Human nature. Conscience. Possible. Or is it the figures we create? Look at that, Ben. Do you think Santa Castella created that monster out of nowhere? O mga taong gumagawa ng halimaw? Mga tagapagbantay sa kilos natin? To keep us in check. Ingatan mo ha, gusto ko yung walis ko kumpleto pa rin yan ha. Mga hibla niyan. Tulungan mo na lang kaya ako. O bakit nga hindi ka kasi sa malapit nag-park, diba? Alam mo naman ngayon lang natin ito nagagawa. Lalo na ngayon. Dahil sa atin, kasama na si nga LJ at yung mama niya. At dahil sa atin, nahuli na yung kumidnap kay Colleen. Halika na, dahil mong sap-sap. Let's go. Parang kilala ko yun ah. Tignan mo! Sino? Yun o yung naka-hood. Parang kilala ko yung ganyan lakad eh. Tapos yung kurba ng katawan niya. Lukos ko yan! Sandali. Si Mang Larry? Mang Larry? Akala ko ba nakakulong na siya? Nga eh. Paano kaya ano, no? Paano siya nakatakas? Uy, ina si Besh! Jay! May problema ba, LJ? Ang dami nang nangyari ngayong araw na to, tita. Si Mang Larry kasi... So kanina lang pala talaga yung nangyari. Oo, kaya hindi namin agad nalaman sa inyo ni Direk Ben. Okay. Biglaan eh. Oo nga. Kung kailan naman nakala ko matatapos na yung lahat-lahat, nangyari naman to.
nga eh, bakit? Ay ko! Ano bang nangyari doon sa suspect? Wala Nakalaya na po siya, Tita Apple. Nakalaya? Ha? Hindi ba? So, nakatakas si Mang Larry. Patay na si Mang Larry. Kanina lang din namin nalaman. So, multo na lang ni Mang Larry yung nakita natin kanina, Direk Bill? Hindi multo. Di ba nga may nakabunggo pa si Mang Larry kanina? Hindi, LJ. Hindi patay si Mang Larry. Teka lang, sigurado ba kayong nakita niyo talaga si Mang Larry? Oo. Totoo. Di ba siya yan? Ayan o. Yeah. Hello. Ano balita? Bakit nyo hinayaan mag-isa? Basta, siguraduhin nyo lang tama ang diskarte nyo. At talaga bang wala na? Good. Good job! Oo, basta siguraduhin nyo rin, malinis ang pagkakagawa. Hayaan yung mga yan. Mapapagod din yan. Ang importante, nawala na yung dapat mawala sa Santa Castella. Okay? Sige na. So this is where you've been staying? LJ, are you okay? Bakit mo ako pinapunta dito? Tristan, may nalaman ako tungkol kay Mang Larry. Nalaman mo na kung anong ibig sabihin ng sulat na iniwan sa'yo ni Mang Larry? Buhay si Mang Larry, Tristan. Pasensya ka na, Ben, kung kailangan mo nang umalis dito. Mag-umpisa na rin kasi ang renovation. But like I told you, bukas ang mansyon para sa iyo. Thank you, Ninong. Sana nakatulong ako sa pelikula mo kahit na papano. Kahit na alam kong hindi na kayo matutuloy. About your film, nabanggit kasi sa akin ni Norma that you've been staying here with a friend in your film. The pretty one, LJ? Yes. Yes, Ninong. Pero, nauna na siyang umalis. Too bad. I would have loved to host your entire team at home. Kung kailangan. See you, Ben. See you, Ninong. Sino kumuha nito? Are you sure this is recent? Kanina lang yan, Tristan. Si Bonnie tsaka si Bill, nakita siyang buhay. Sila kumuha ng picture na yan. Tristan, malakas ang kutob ko na mayroong malaking tao nasa likod nito.
Sino naman ang iniisip mo? Sino ba yung pinakamakapangyarihang tao dito sa Santa Castella? Hindi ba si Mayor? I'll help you, LJ. Okay? Gusto ko rin malaman kung ano talaga nangyari kay Mang Larry. But can I ask you something? Why are you so invested in finding out the truth? Is it still because of Colleen? Or is it because of... Ma? Tita, yung gamot niya. Nabigyan ko yung gamot niya. Ma. Si LJ to. Ma. Nandito ako, Ma. Ma, hindi siya makakalapit sa'yo. Andito ako, Ma. Si LJ to. Tingnan mo ako, Ma. Ma, tingnan mo ako. Ma. Si LJ to, Ma. Si LJ to, Ma. Okay ka lang, Ma. Okay ka. Okay ka, Ma. Okay. Hinga ka lang. Hinga ka, Ma. Hinga ka, Ma. Hinga, Ma. Si Lorraine? Yung babae sa plaza? Siya ang nanay ni LJ? Ako to, Ma. Shailene! Ilayo mo siya sa akin! Ilayo mo siya! Ma, si LJ to, Ma. Hindi siya makakalapit sa'yo, Ma. Nandito ako, Ma. Nandito ako, Ma. Nandito ako. Pasensya ka na sa nangyari kanina, ha? Wala ka naman dapat ihingi na pasensya, LJ. Nagulat lang ako na... Dahil yun sa nangyari sa kanya, hindi pa rin siya nakaka-recover dun sa trauma niya noon. Tristan, tinanong mo ako kung bakit invested ako nung nalaman ko yung nangyari kay Mang Larry. Dahil yun kay Mama. 12 years ago, nawala na lang siya sa gitna ng fiesta. Tapos kinabukasan, nakita na lang namin siyang naglalakad sa plaza. Wala na sa sarili. I'm so sorry, LJ. I didn't know. Tristan, mama ko yun. Mama ko yung babae sa plaza. Mama ko yung kinakatakutan. Mama ko yung pinagtatawanan ng lahat ng mga tao dito sa Santa Castella. At malakas yung kutob ko. Ngayong nangyari sa kanya noon, may kinalaman sa nangyari kay Colleen ngayon. What do you think happened to her? Nirip siya, Tristan. Nirip siya ng tao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala kung sino. At malakas yung pakiramdam ko na may alam si Mang Larry kaya siya pinatahimik. Malakas yung pakiramdam ko. LJ, I'm so sorry. Hindi ko alam na ganito kabigat yung pinagdadaanan. Hanggang ngayon pa rin talaga hindi matanggal yung galit ko dito sa lugar na to. Dito sa Santa Castella.
yung pamilyang sinira ng Santa Castella. Buong akala namin ni Mama. Iniwan kami ni Papa, pero bumalik siya ng Santa Castella. Bumalik pa na siya para malaman yung totoo. Tristan, dito nang wala yung Papa ko. Kailangan mo tulungan yung Mama ko. Kailangan mo hanapin yung Papa ko. Kasi lahat gagawin ko para sa kanila eh. Lahat. Di ba ikaw din naman, Tristan, lahat gagawin mo para sa pamilya? Alam ko lahat. Lahat ng mga pagkakamali mo. Lahat ginagawa mo para itama ang mga yun. Lahat ng mga paraan mo para lang makita ko na karapat-dapat kang pumalit sa akin. Alam ko lahat, Tristan. Hindi ako bulag. I just wanted you to be proud of me. That I'm your son. You are my son. Naniniwala ako sa'yo. Kung iniisip mo na hindi ko nakikita lahat ng mga paghihirap mo, nagkakamali ka. Because I am so proud of what you have become. Now listen. I need your help. Would you do something for me? Of course, Dad. I'll do anything. I'll do anything for our legacy. I knew you had it in you. Now listen to me. Go back to Santa Castella.
Sorry po. Gusto ko lang na mabutulungan si nanay. You're not a maid to do that. You can never be soft, Tristan. Someday you will thank me for teaching you to be a man. Dad! No! Dad! Sorry po, hindi ko na ulit. Dad! Nasa larawan ang sagot. Ano nang gagawin natin, Chief? May ebidensya na tayo. Kanino natin bibigyan ito? Sa NBI? Direk. Hinay-hinay lang. Malakas ang kalaban. Akong bahala, Chief. Kung ako ang pumunta doon, hindi nila ako pagdududahan. Ginagawa mo dito. Huwag kang maingay. Baka nandiyan ba siya? Hindi ako lamang sa'yo. Hindi ko rin siya inaangkin. Pero mahal ko siya. Kung yun ang gusto mong marinig. You don't need to protect her from me. Kasi mas mahal ko siya.